At basahin mo natin ang Hebreo 4:1-2 na ating binasa kanina. Sabi rito, mga takot nga kayo, yamang may iniwan pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay naging tulad sa di nakaabot niyaon, no? Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita. No, pinangaralan tayo, pinangaralan, no, tinuruan tayo, no. Gaya rin naman nila, ngunit, no, gaya nila, no, bawat panahon may mensahero, no. Dapat mong pumasok doon sa mensahero. Bawat panahon may mensahero. Tayo ang tupa ng mensahero. Ang lumalabas doon sa mensahero na yun ng pastol sa bawat kapanahunan ay hindi tupa. Layas, nagliliwaliw ng mga tupa. Tapos siya magbahala siya interpret sa kanya sariling salita, tapos magdadamay sa iba. Tapos sasabihin niya, tupa rin kami. No? Pero mahilig sila sa sabungan. Mahilig sila sa debate. Debate nga lang nila, titulo nila eh. No? Ano titulo binigay nyo sa yung debate? No? Title. Hindi, capital letter pa. Si Jesus ay hindi Panginoon. Tapos, ang capital letter, si Jesus ay hindi Panginoon, tapos gagawin yung capital letter, ang Panginoon Jesus Kristo ay hindi raw Diyos. No? Tingnan yung ginagawa nyo. No? Binababa nyo yung kalagayan ng Panginoon sa kanyang kaposisyon. Dumating ang propeta para bigyan linaw. Ito, hindi ko na ulitin dahil dinaanan natin yan sa ating mga topic na ang salita ay nahayag sa laman. Dahil ikaw ay nasa laman na dinaya ni Satanas si Eva at nadamay tayo sa kasalanan na yon. Sa pamamagitan din ng salita na sinira nila ni Satanas sa panahon na yon. Dumating muli ang salita, nagsaplot ng laman para tayo ay mapanauli sa salita na nawala sa Garden of Eden, no? Dahil tayo ay may bahagi, tayo sumampalataya, kaya tayo lumabas sa tagiliran ni Jesus, no? Bilang may saplot na laman. Nung tapos na kanyang mission, sabi niya, is finished. Bumalik na siya sa Ama o sa salita, no? Huwag nyo kasing masyadong titik by revelation. Bumalik na siya sa kanyang original na posisyon. Ano yung binasa natin kanina? At magbibigay siya uli ng mga aliw. Yung banal na espiritu. Patuloy siya mangungusap hanggang ngayon. Sasamahan na tayo. Tapos na, it is finished na. Yung salita, yung Diyos na nasalita na yun, siya pa rin nagsasalita na Diyos na hindi nakikita. Tama, siya yung Ama. Na Diyos na hindi nakikita. Sabi ko nga sa inyo, ang ibig sabihin ng anak, ay yung anak ay masunurin sa salita. Tayo'y tinawag din na anak dahil tayo rin ay masunurin sa salita. Kaya yung Ama natin, ang banal na espiritu, ay siya pa rin anak ngayon na inyo naman nakikita, dito nagsasalita at sa lahat ng mga nobya ni Kristo, no? At the same God is living in me, na siyang ginawang templo, no? Na many-membered body sa pamamagitan naman ng nobya ni Kristo, na unang ating panganay na si Jesus. Siya naman, mga kapatid, ngayon, sa ating kapanuhunan. Na, mamaya, dadaan natin yan. Tuloy lang muna natin to. Gusto ko lang muna buksan ang sinabi ng ating propeta, 1962, ang pamagat na, isang patnubay. Buksan natin ang page 12. Page 12. Sabi rito, gayunmay, kung ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. No? Ano ibig sabihin ng patnubay? No? Bibigyan tayo ng linaw. Papaunawa sa atin na lahat ng mga bagay. No? At hindi siya, ang Panginoon hindi nagkukulang kailanman sa atin. Tayo lang nagkukulang dahil sa kawalan nating pananampalataya. Ulitin ko, bago lumubog ang arka, ay bago lumubog ng baha sa panahon ni Noe, hindi nagkulang ang Panginoon magbabala. Ang tao rin nagkulang dahil sa kawalan ng pananampalataya. Bago humulog ang apoy sa panahon ni Lot, hindi nagkulang ang Panginoon, bagkos naghanap pa nga siya ng 10. No? Kung sino ang mayroong makahanap ng 10 ay hindi na niya gagawin. Pero wala nasumpungan. Bakit? Matitigas ang puso ng tao sa kawalan nila ng pananampalataya. No? Ating tuloy. Sabi rito, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. At kung ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ano ang katotohanan? Ano raw ang katotohanan? Ang salita, sapagkat siya ay magsasalita, hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili.
No, ako pinagbibintangan nyo, nagmumula sa akin sarili. Meron akong patnubay. Sorry na lang kayo. Hindi ako nagsasalita ng mula sa akin sarili dahil meron akong sinusundan na patnubay sa aking panahon. Sino nagsalita? Hindi ang Branham na kalbo, hindi si Branham na tao, kundi ang Diyos na nasa kanyang ang Diyos na sa kanyang propeta nagsasalita sa ating bawat kapanahunan upang bigyan tayo ng patnubay. Bakit nyo nare-reject? Dahil sa kawalan nyo nga ng pananampalataya. Kaya sinabi ng Panginoon, ang higit na makasalanan sa akin, sa harap sa akin, ay walang yung kawalan ng pananampalataya. Yung mga nagkakasala sa buong mundo, yung mga gumagawa ng mga, hindi mga kasalanan sa buong mundo. May pag-asa pa yan. Oras marinig ang salita ng Panginoon at sila ay mayroong calling at sila mayroong bahagi sa Panginoon. Lalapit sa Panginoon pa yan. No? At hindi yan sapat na ebidensya para tulan na hindi mapapunta na sa impyerno. Ang higit na kasalanan sa Panginoon ay yung walang pananampalataya. Kaya nga sa panahon ni Jesus Christ, ang pinagdadampot niya yung mga makasalanan, mangnanakaw ng buwis. No? At si Magdalena, na kanilang pinagdirihan na kahit si Jesus sinabihan, napakarumi, nagkapanggap na Kristus, tapos nilapitan si Magdalena, napakarumi. No? Dahil nakatingin sila sa kanilang nakikita sa kanilang mga mata. Wala silang pananampalataya na ang ginawa ng Diyos na malinis ay malinis na. No? Bakit? Dahil nakita ng Panginoon ang pananampalataya doon sa kalublooban ni Magdalena. May nakita ang Panginoon sa laylayan na humawak sa kanya na meron doon na pananampalataya. Pero itong mga Pariseo ay puro na lang kagaya yung ginagawa nyo. Panunuya. No? Dahil sa kawalan nyo ng pananampalataya. Sabi rito, ano ang katotohanan? Ang salita, sapagkat siya ang magsasalita, hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili. Binabato nyo sa akin, sabi nyo, ako to. No? Dahil ang batayan nyo ay Bible, tama naman yan. No? Pero kung binibigkas na sa iyo ang kapahayagan na may dumating patnubay sa ating kapanuhunan na pinag-isa ang Bible at ang Diyos ang nagpaliwanag sa kanyang sariling salita doon sa kapahayagan ng Bible na huwag mong susuluhin, na kala mo kayang-kaya mo yung paunawain, na hindi ka nga makaalis sa ama at anak, hindi ka na makaalis, nandiyan nakulong ka lang sa ama, anak, kung sino ang Diyos. Tapos sasabihin mo, kaya mo unawain, na hindi mo makuha ang salita ay nanahayag sa laman para ikaw ibalik sa salita na nawala sa Garden of Eden. Para ang salita ay mapapanauli sa tao. Ang laman ni Jesus Kristo ay ginawang, ano yun? Anong purpose niya kung bakit siya napakalaman? Bilang, ano yun? Bilang siya ay magpakatawang tao para magkaroon tayo ng kasunduan sa salita. No? Para yung salita na nagpakatawang tao at ating narinig ngayon, kasunduan yun. Kung susundin ba natin o hindi. Sa pamamagitan, hindi natin kayang sumundin yun. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, dahil tayo may pinili na, bago pa maitatag ang salibutan, madali sa atin sundin ang salita. Why? Dahil tayo pinili na ng Panginoon. Dahil tayo may pananampalataya. Bakit tayo may pananampalataya? Dahil tayo pinili na. Bakit kayo hindi makapagpananampalataya? Kayo makakaalam sa sarili nyo. No? Sabi rito, salita na yan, magsasalita ng hindi magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang kaniyang narinig. Hindi nabasa ha? Kundi anumang kanyang narinig. Ulitin ko ang ating title. Ha? Ang may salita na patnubay sa bawat kapanahunan. Narinig. No? May narinig sa panahon ni Moises, kaya lumabas sila sa Egypt. Ang mga Israel ay nakalaya. May narinig din sa panahon nila Jesus Christ. No? Kaya sila ay sumampalataya. No? May narinig din sa panahon ni Abraham, ni Lot, pero hindi lahat sumampalataya. No? Halos pinapakita ng Panginoon dito, gaano katigas ang puso ng tao. No? Pero pinarinig ng Panginoon. Ano pa man, hindi nagkulang ang Panginoon. Kung nalunod man sila sa baha, o nasunog man sila sa apoy, may narinig. Ang tanong, pinakinggan nyo ba? Ang tanong, pinakinggan nyo ba ang tinig ng salita ng bawat panahon? Ayun ang tanong dyan. Sa ibang salita niyang, sabi rito, salita niya, magsasalita siya nang hindi magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang kaniyang marinig, kaniyang sasalitain. Yun, no? Bible and interpretation ito. Huwag niyo hiwalayin ang Bible at ang propeta. Dahil ang propeta, ang Diyos, siyang tagapaliwanag ng kanyang sariling salita. Hiwaga. Napakaswerte nyo. Pinapaunawa sa atin ng Panginoon ang mga bagay na hiwaga. Pero kayo mismong lumalayo. Bakit? Kapareho niya yung espiritu ni Korah at Nathan.
Kung kaya na mangusap sa iyo, Moises, ng Diyos, kaya rin namin. Kita nyo, hindi nyo nga kayo makaalis sa Godhead eh. Gulong-gulong nga kayo eh. Paano pa sa ibang bagay? Pag mali ang Godhead nyo, mali na lahat. No? Dahil dyan, mapapatunayan kung paano nyo masasabi na kilala nyo talaga ang Diyos nyo. Kaya sabi rito, magbukas naman tayo ng isa pang quote, 155, sabi rito, ngayon, sabi rito, ng ating propeta, at tapos ko na basahin, ibang salita na siya'y maghahayag ng mga bagay na ito. Ay, ulitin ko lang, no? Tapusin ko lang ating binabasa. Sapagkat siya ang hindi ang anumang kanyang marinig, anumang kaniyang marinig, kundi kaniyang sasalitain sa ibang salita. Siyang maghahayag ng bagay. Kita nyo? Sino maghahayag? Ang patnubay sa bawat kapanuhunan. No? Dumating ang church age sa bawat hanggang may tinig sa bawat kapanuhunan. Pero tuwing dumadating ang propeta, may dumadating na propeta at pag ito'y nawala, lagi pumapasok ang mga denomination style. Ano ginagawa nyo? Kung kailan malapit na bumalik ang Panginoon, si Barnabas may wala na. Pero nalimutan nyo ang salita bago siya nawala. Ay binilin sa atin, stay in the line. Back to the word. Word. Thus saith the Lord. Pati Bible, pati yung spoken word. Salita ng Panginoon lahat yan. Pati nangungusap ngayon sa bawat espiritu, sa bawat iglesia. Word. The same God is living in me. Word. Back to the word. Thus saith the Lord. Amen. Sabi rito, sa ibang salita na siyang maghahayag sa mga bagay na ito. Ano maghahayag? Ang patnubay. Siyang Diyos din ang naghahayag sa atin. Napakaswerte natin. Pero ang ginagawa nyo? Kayo mismo nagpapatigas ng inyong mga puso. Balikan na natin yung aking bagong binuksan. 145, sabi niya ang ating propeta rito. Ngayon, nakita natin, nitong kapanahunan, mayroon isang bituin, gaya ng mayroon tayo doon. Mayroon tayong bituin, mensahero. No? Ano yung bituin? Mensahero. Bawat kapanahunan, mayroon tayong bituin. No? Ito'y nagbibigay ng liwanag sa gabi. No? Bituin, nagniningning. Mayroon tayong guide, nalalaman natin kung saan tayo liliko. Sa kaliwa ba? Pag pumunta ka sa isang lugar na hindi mo alam ang direksyon, titingin ka lang sa taas kung saan siya nakatutok at malalaman mo kung saan ka pumasok at malalaman mo rin kung saan ka lalabas pag sumusunod ka doon sa bituin. Kaya nga yung star na yon at si Jesus Christ ay pinanganak, yung tatlong hari ay nalaman nila kung nasaan si Jesus Cristo dahil sa bituin na yon. No? Ayun ang sample ng guide para malaman na kung nasaan si Jesus Cristo. No? Ngayon nakita natin nitong kapanahon ng mayroon isang bituin, gaya ng mayroon tayo doon. Mayroon tayong bituin, mensahero. Mayroon tayong isang tao o mensahe na pumaroon sa kapanahunan. Isang sangkatauhan na magtakwil nito, isang sangkatauhan sa nagtanggap nito. Mayroon doon nagtakwil, mayroon nagtanggap. At ang mensaherong ito ng kapanahunan ay darating sa kapangyarihan ni Elias, no? Iya'y tama, no? At siya ay ipananumbalik ang pananampalataya ng kabataan pabalik sa kaniyang ama. Tapos sasabihin nyo, back to the Bible, iiwan nyo yung propeta. Tapos sasabihin nyo, magpapanggap kayo na nakabalik na kayo sa aral ng unang magulang. Tandaan mo, lahat doon nandoon sa unang magulang, mayroon doon Jesus. Guide nila sa panahon nila. Sa unang magulang natin, meron dun Paul na nag-guide sa panahon nila. Kayo, nagkakanya-kanya kayo sa panahon na ito. Nasaan ang guide nyo? Ay yung sarili? Tiyak nyo ba talaga ang isang banal na espiritu na nangungusap sa inyo? Isang banal na espiritu na nangungusap sa propeta? Paniwalaan nyo ang guide ng pinadala sa bawat panahon. Dahil siya ang patnubay sa atin. Hindi yan ang taong propetang Branham, tao lamang, kundi si Brother Branham ay isang ginamit na propeta ng Panginoon. Ang Diyos na nasa Kanya para magkaroon tayo ng patnubay sa salita sa bawat kapanahon, sa panahon natin. No? Para hindi tayo mawala sa kuta na bilang mga tupa ng bakod. Para alam natin ang direksyon kung tayo ba ay naliligaw na o tayo ba ay nawawala na. Para meron tayong print, meron tayong selyo. Alam natin, malaman natin ang totoo at sa hindi. No? At hindi natin, maraming nagkalat ng mga relihiyon ngayon dahil ang kanilang batayan ang Bible. Tama naman. Pero bakit iba-ibang kapahayagan ng karilon? Why? Dahil wala nga silang patnubay. Kaya napakahalaga ang patnubay sa bawat kapanahon natin
para ang interpretasyon nun sa Bible, maunawaan natin kung ano kahulugan at hiwaga at kapahayagan yan. Tandaan nyo, ulitin ko sinabi ko kanina, nasulat ang Bible sa pamamagitan ng kapahayagan. Nauna ang kapahayagan, kaya nagkaroon ng Bible dahil sa kapahayagan. No? Ang Diyos ang siyang hari ng kapahayagan. No? Kaya nagkaroon ng Bible dahil sa kapahayagan na yan. Kaya kung babalik ka sa Kalusan, tama yan. Pero wag mong iiwan ang patnubay sa panahon. Dahil ayan sa iyo nagbibigay ng kasakdalampang. Wala akong sinabing talikuran ng Bible. Bagkos, pagpapatibay pa sa iyo, sa kasulatan na ating binabasa. Pagpapatibay, tandaan nyo yan, ha? Pagpapatibay pa. Siya ang Diyos, ang siyang tagapagpaliwanag ng kanyang sariling salita. Ika'y bumalik na sa salita. Sundan mo kalooban niya. Pagkat si Jesus siya ang daan at buong katotohanan. Ika'y bumalik na sa salita. At siya'y sambahin sa Espiritu